Sinabi ngang doktor, 2 buwan. Manganganak ka sa loob ng 2 buwan. Ngunit narito ako ngayon, sa lupain ng Pilipinas, 8 buwang buntis. Nababaliw na ako, alam ko, ngunit wala akong pagpipilian. Ang amangang batang ito ay nasa isang lugar sa Pilipinas. Pangalan, Dante, 2 panti lang. Numero ngang telepono, wala. Address, sa Palawan daw. Muha, naalala ko. Lumalabas siya sa aking panaginip gabi-gabi. 42 taon akong nabuhay. Pinamamahalaan ko ang isang kumpanya ng telekomunikasyon sa Delhi, India, at namuhay ng may katatagan. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig, ngunit ngayon, nanginginig ako sa isang paliparan sa isang hindi pamilyar na bansa. Mayroon lang akong isang lumang memo sa aking kamay. 8 buwan na ang nakakaraan, 10 araw lang iyon. Sa lalaking nakilala ko sa Palawan, ngunit ang 10 araw na iyon ang nagpabago sa buong buhay ko. Nagkaroon ako ng anak, sa edad na 22. Ito ang una. Pinigilan ako ng pamilya ko. Kabaliwan daw. Paano ko raw mahahanap ang isang lalaking hindi ko makonta? Ngunit kailangan kong pumunta. May ama ang batang ito. May karapatan siyang malaman. Naubos ang oras. Papunta ng papalaki ang tiyan ko at hindi ko alam kung kailan darating ang paghilap. Sa sandaling ito, sinusubukan ng sanggol na lumabas. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan, sa loob ng 2 buwan. Nababaliw ba ako? O ito ba ang tadhana? Hindi ko alam. Isang bagay lang ang sigurado, hindi ako makakabalik sa India hanggat hindi ko nakikilala ang batang ito. Ang video na ito ay isang muling isinalaysay na kuwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng suwerte sa inyo. Kailangan kong isalaysay ang kuwento 8 buwan na ang nakakaraan. Na-burnout ako. 5 taon ko na sa pagpapatakbo ng kumpanya na naman ako. Araw-araw ay sunod-sunod na mga pagpupulong, negosasyon, at desisyon. Pagod ako kahit natutulog. Isang araw sinabi nga aking sekretarya na si Vikram, "Ma'am, makbakasyon naman kayo, baka bumaksak kayo niyan." Tumanggi ako, ngunit si Vikram ay nakapakbo na palangang flight papuntang Palawan. Isang sapilitang bakasyon. Sa simula, galit ako. Ngunit pagkababa ko sa Puerto Princesa Airport, iba ang pakiramdam. Ang hangin. Iba ito sa hangin ng Delhi na puno ng polusyon. Nag-check-in ako sa hotel at akat na nakpunta sa tabing dagat. Tahimik ang El Nido noong Oktubre. Hindi gaanong maraming turista. Nagustuhan ko iyon. Ang katahimikan na tanging tunog ng alon lang ang naririnig. Noon may isang lalaking nakatayo at nakatingin sa mga alon. Matangkat siya at malapat ang balikat. Mukha siyang matatak kahit sa likod lang. Ngunit may kakaiba. Nakita ko ang kalungkutan sa kanyang likuran. Bakit kaya? Lumapit ako at kinausap siya. Maganda ang tanawin, sabi ko sa Ingles. Lumingon siya, manggabandang 40s ang mukha niya. Matatalim ang kanyang mga mata ngunit tila may pagod. Hindi ka ba Pilipino? Tanong niya sa Tagalog. Umiling ako. Galing ako sa India sa Delhi. Ah, ganun ba? Nag-Ingles siya. Napakagaling niya. Ganun kami simulang makuwentuhan. Sinabi niyang Dante ang pangalan niya. Nagpapatakbo siyang ng maliit na gawaan ng palayo sa Palawan. Dati siyang sundalo, miyembro raw ng Special Forces. Bakit ka umalis sa militar? Tanong ko. Sandaling tumahimik si Dante. Nasaktan ako. Sa isang misyon. Hindi na ako natanong pa. Nangitim ang kanyang mata. Magkasama kaming nakaupo hanggang sa paglubok ng araw. Kakaiba. Bagong kakilala pa lang namin ngunit komportable ako. Hindi na kailangan ng maraming salita. Kinabukasan ng umaga, muli kong nakita si Dante sa lobi ng hotel. Nakataon lang ba? O tadhana? Tanong ni Dante. Gusto mong bisitahin ang gawaan ko? Tumango ako. Hindi iyon isang rasyonal na desisyon, ngunit hindi ko ito matanggihan. Ang kanyang gawaan ay nasa isang maliit na baryo sa malapit sa El Nido. Simple ito, ngunit mainit. Puno ang nga istante nga palayo na gawa ni Dante. Ikaw ang gumawa nito? O nakakarelax ang paggawa sa luwat, sabi ni Dante. May lupa ang kanyang magkamay. Magaspang ang nakamay niya ngunit pino ang paggawa ng palayo. Habang pinapanot ko siya, naisip ko, nasaktan ang taong ito. Malalim. Mula noon, sa loob ng 10 araw, araw-araw akong pumupunta sa gawaan. Tinuruan ako ni Dante kung paano gumawang ng palayo. Napaikot ako ng gulong at hinugis ang luwat. Sa simula magulo, ngunit ngumiti si Dante at sinabing, "Okay lang, dahan-dahan lang." Niyakap ng kanyang kamay ang aking kamay. Mainit iyon. Sa sandaling iyon, kakaiba ang tibok ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong damdamin sa loob ng 42 taon. Sa gabi, kumain kami ng makasama.
Bagong karanasan ang pagkain ng Pilipino ngunit masarap. Adobo sinigang lechon cavalli. Si Dante mismo ang nahanda. Marami rin kaming napakwentuhan tungkol sa nakaraan ni Dante at sa buhay ko. Na mahal ka na ba? Tanong ni Dante isang gabi. Naalilangan ako sandali. Naijing kasal na ako. Arranged marriage. Na-diborsyo kami pakalipas ang 2 taon. Pag-ibig. Hindi ko alam kung ano iyon. Hinawakan ni Dante ang aking kamay. Malalaman mo na ngayon. Sa gabing iyon, nakalapit kami. Mabilis na lumipas ang 10 araw. Napakabilis. Parating na ang oras para bumalik sa Delhi. Sa huling umaga, tahimik na nagdimpla si Dante ng kape para sa akin. Mabigat ang atmosfera. Mabablik pa ba ako? Tanong ko. Umiling si Dante. Amira, hindi ako isang buong tao. Ano ang ibig mong sabihin? May trauma ako. Nawalan akong kasamahan sa isang misyon. Dahil sa aking pagkakamali. Pagkatapos noon, nananaginip akong masama. Gabi-gabi, nangingini ang kamay ni Dante. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon. Naging masaya ako dahil sa iyo. Sa 10 araw na ito, ngunit hindi ko kayang gawin kang malungkot, hindi ba ako ang magpapasya niyan? Sumbat ko, ngunit matigas ang ulo ni Dante. Huwag mo akong kontakin. Kalimutan mo ako. At inihatid niya ako sa paliparan. Sa huling sandali, inabot ni Dante ang isang maliit na memo. Kung kailangan mo, nakasulat lang doon ang pangalan. Dante, walang address, walang numero ng telepono. Iyon na ang huli. 1 buwan ang lumipas pagkatapos kong bumalik sa India. Lubo ako sa trabaho. Ngunit patuloy kong naisip si Dante. Gabi-gabi lumalabas ang kanyang mukha. Noon, may kakaiba sa aking katawan. Nalate ang buwan ng dalaw ko, nahihilo ako. Hindi ako makapaniwala. Napunta ako sa ospital. Ngumiti ang doktor at sinabing binabati kita. 6 na linggong buntis ka na, nawala ako sa sarili. Buntis, sa edad na 42? Bukod pa rito, ang ama ay isang lalaking hindi ko makontak. Nagtanong si Vikram, Ma'am, ano ang gagawin ninyo? Hinawakan ko ang aking tiyan, maliit pa, ngunit may buhay na lumalaki. Kakaiba. Mas nasasabi ako kaysa natatakot, ipapanganak ko siya. Meg-isa. Hindi, hahanapin ko ang kanyang ama. Nagulat si Vikram at nagtanong paano. Hindi mo alam ang contact number niya. Pupunta ako sa Palawan. Hahanapin ko si Dante. Ngunit hindi iyon madali. Maraming trabaho sa kumpanya. At naging mabigat ang katawan ko dahil sa pagbubuntis. Pakalipas lang ng 7 buwan ako nakahanap ng oras. Sa panahong iyon, malaki na ang tiyan ko, tutol ang aking pamilya, lalo na ang aking ina, nababalik ka ba? Pupunta ka sa Pilipinas, 8 buwang buntis. Nanay, kailangan kong hanapin ang ama ng batang ito. Isang tawa lang, di ba? Wala akong contact number, nakbuntong hininga ang aking ina. Mahal mo talaga ang lalaking iyon? Tumango ako. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong damdamin sa loob ng 42 taon. Ito nga ang paibig. Sinabi ni Vikram na sasama siya, hindi ko kayang iwan kang maisa, ma'am. Napasalamat ako. Sumakay kami sa eroplano patungong Maynila. 8 oras na flight iyon. Pagod ang katawan ko ngunit tiniis ko. Kailangan kong makita si Dante. Pagkababa namin sa Naia, malakas ang simoy ng hangin ng Pilipinas. Nobyembre noon. Naalala si Vikram at nagtanong, Ma'am, okay lang kayo, okay lang, tara na. Sumakay kami ng taxi. Natanong kami sa driver kung paano makapunta sa Palawan. Kailangan daw sumakay ng domestic flight. Kailangan daw pumunta sa domestic terminal. Masikip ang domestic terminal. Napakaraming tao. Hinawakan ko ang aking tiyan at dahan-dahang naglakad. Pumunta si Vikram para bumili ng tiket. Ngunit may problema. Ma'am, kailangan daw ng medical certificate para sa mga buntis. Medical certificate? Oh, ang nga buntis na 8 buwan o higit pa ay hindi maaring sumakay ng eroplano nang walang sertipikasyon ng doktor. Nagulat ako. Hindi ko alam na may ganoong regulasyon. Natanong si Vikram tungkol sa klinik sa paliparan. Mabuti na lang, nakapagpa-check up kami. Isang Pilipinong doktor na babae ang sumuri sa akin. Mga bandang 30s ang edad niya. Malusok ang sanggol. Ngunit hindi ko inirekomenda ang paglipat. Kailangan mo bang pumunta sa Palawan? Nagulat ang doktor na babae. May pamilya ka ba doon? O ang ama ng sanggol, hindi ba pwedeng tawagan mo na lang? Hindi po makontak. Nabuntong hininga ang doktor na babae. Bibigyan kita ng sertipiko. Ngunit maingat ka. Malapit na ang panganganak. Napasalamat ako. Kinuha ko ang sertipiko at bumili ng tiket. Ang flight papuntang Palawan ay tumagal ng halos 1 oras. Maikling oras iyon ngunit mahirap.
Patuloy na sumisikip ang tiyan ko. Pagkababa ko sa Puerto Princesa Airport, naramdaman ko ang pamilyar na hangin. 8 buwan na ang nakakaraan. Ang hangin na iyon kung saan ko nakilala si Dante. Nagrenta si Vikram ng kotse. Natungo kami patungong El Nido. Ma'am, hindi natin alam ang eksaktong address. Paano ninyo hahanapin? May gawaan siya. Sa isang maliit na baryo. Mahahanap ko siya. Ngunit hindi iyon madali. Mas malaki ang El Nido kaysa sa inakala ko. Marami ring baryo. Buong araw kaming naklibot. Naghahanap ng gawaan ng palayo. Sa paglubok ng araw, nakarating kami sa isang maliit na baryo. May gusaling mukhang gawaan. Bumaba ako sa kotse. Kumatok ako sa pinto. May tao ba diyan? Walang sumagot. Kumatok ako ulit. Noon, lumabas ang matandang babae sa kabilang bahay. Sino ang hinahanap mo? Si Dante. Kilala niyo po ba si Dante? Napakunot no ang matandang babae. Dante? Wala namang Dante dito. Siya po ang may gawaan ng palayo. Ah, ang baryo sa itaas ang ibig mong sabihin. 10 minuto pa mula rito, tinuro ngang matandang babae ang daan, muli kaming sumakay sa kotse, matagal kaming nagmaneho sa isang makitit na daan at doon nga, nakita namin ang gawaan, pamilyar na gusali iyon. Narito, dali-dali akong bumaba sa kotse, ngunit nakakandado ang pinto ngawaan. Patay rin ang ilaw. Tumingin si Vikram sa paligid, parang walang tao. Hindi pwede. Nagtatrabaho si Dante dito. Kumatok ako sa pinto. Walang sumagot. Noon, narinig ko ang isang boses sa likuran ko. Sino ang hinahanap mo? Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nasa 60. Sinabi niyang siya ang kapitan ng baryo. Hinihahanap ko po si Dante. Dante, umalis ang kaibigan na iyon 1 buwan na ang nakakaraan. Ano po? Kinabahan ako. Alam niyo po ba kung saan siya pumunta? Hindi ko alam. Bigla lang umalis nang walang pasabi. Narinig ko lang na pumunta raw ng Maynila o kung saan. Maynila? Paano ko siya mahahanap? Maingat akong tiningnan ng kapitan. Huminto ang tingin niya sa aking tiyan. Buntis ka. Ano mo si Dante? Ama po siya ng sanggol. Nabago ang ekspresyon ng kapitan. Dayuhang babae na biglang lumitaw. Ano ang sinasabi mo? Totupo. Nakakilala kami rito 8 buwan na ang nakakaraan. May ebidensya ka ba? Nawalan ako ngang masabi. Ebidensya? Wala akong kahit isang larawan. Memo lang ang mayroon ako. Kinuha ko ang memo. Ito po. Ito ang ibinigay ni Dante. Tiningnan kapitan ang memo. Naktawa siya ng bahagya. Anong ebidensya ang isang papel na may pangalan lang? Hindi ka ba nangungutong lang? Ano po? Nagalit ako. Ngunit napigil ako. Hindi ito ang oras para magalit. Kapitan pakiusap, ibigay ni Joe po sa akin ang contact number ni Dante. Bakit ko naman ibibigay sa iyo? Hindi ka ba scammer? Lumapit si Vikram. Pasensya na, ngunit ang aming boss ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng telekomunikasyon sa India. Hindi po siya naparito dahil sa India, kumpanya ng telekomunikasyon. Hindi naniwala ang kapitan. Natural lang iyon, isang buntis na dayuhang babae na biglang lumitaw sa isang probinsya. Kinuha ko ang aking business card. Ito ang business card ko. I check niyo po. Tinanggap ng kapitan ang business card. Matagal niya itong tiningnan. Hindi pa rin. Hindi ko maibibigay ang contact number ni Dante. Bakit po? May privacy? Diba? Hindi ko basta-basta maibibigay ang impormasyon ng iba. Parang gumuho ang mundo ko. Nakarating na ako rito, ngunit hindi ko siya mahahanap. Hinawakan ni Vikram ang aking balikat. Ma'am, humanap muna tayo ng matutuluyan. Nag-unpack kami sa isang maliit na homestay sa baryo. Mabait ang may-ari, si Aling Maring. Magabandang 60 ang edad niya. Saan kayo galing? India po. Malayo pala ang pinanggalingan ninyo, India. Ngunit malaki na ang tiyan mo. Okay ka lang? Okay lang po. Nahanda si Aling Maring ng hapunan. Isang mainit na tinolang manok. Sinabi ni Dante na sa Pilipinas, kumakain daw ng tinolang manok ang ngabuntis. Gusto kong maya. Aling Maring, kilala niyo po ba si Dante? Dante o naman, taga rito siya. Alam niyo po ba kung saan siya pumunta? Umiling si Aling Maring. Bigla na lang siyang umalis. 1 buwan na ang nakakaraan. Isinara na rin niya ang gawaan. Bakit daw po siya umalis? Hindi ko alam. Bihira kasing magsalita si Dante. Ang sabi lang niya, pupunta raw ng Maynila. Saan sa Maynila? Malawa ang Maynila? Nawalan ako ng paasa. Inalo ako ni Vikram. Ma'am, makakahanap tayo ng paraan. Ngunit hindi iyon madali. Mula kinabukasan, kinausap namin ang taga-baryo at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Dante.
Lahat sila ay nagsabing hindi nila alam o naatubili silang maksalita. Sa ikalong araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. Patuloy na sumasakit ang tiyan ko. Sinabi ni Vikram na pumunta na sa ospital. Hindi, okay lang. Ma'am, hindi po kayo dapat mapagod. Kaunti pa, hahanapin natin. Pinilit ko. Ngunit ng hapon, sumakit ng matindi ang tiyan ko. Mapagilap iyon. Nagulat si Aling Maring at dali-daling lumapit. Ay anak, okay ka lang ba? Masakit ang tiyan ko. Kailangan nating pumunta sa ospital. Dali. Pinatabi ako ni na Vikram at Aling Maring sa kotse. 30 minuto ang biyahe papuntang ospital sa El Nido. Sa loob ng kotse, patuloy ang mga paghilab. Pinawisan ako ng malamig. Kaunti na lang, malapit na tayo. Hinawakan ni Aling Maring ang aking kamay. Hindi ko siya kilala, ngunit mainit ang kanyang pakdamay. Pagdating sa ospital, dumiretso kami sa emergency room. Sinyori ako ng doktor. Braxton Hicks contractions po ito. Siguro po ay na-stress kayo. Hindi pa po ito tunay na panganganak. Ngunit kailangan niyo pong magpahinga. Kung mapapagod kayo, baka po kayo ma-premature. Binalaan ako ng doktor. Inirekomenda niya ang pet-confine ngunit tumanggi ako. Hindi ako pwedeng humiga lang sa ospital. Kailangan kong hanapin si Dante. Bumalik kami sa homestay. Naglatak si Aling Maring ng kumot sa kwarto. Magpahinga ka. Ang katawan mo ang pinakamahalaga. Salamat po Aling Maring. Ay, wala iyon. Pero totoo ba? Anak ni Dante ang sanggo. Oh... Nakakilala kami 8 buwan na ang nakakaraan. Nabuntong hininga si Aling Maring. Si Dante talaga, dapat ay may responsibilidad siya. Hindi po, hindi alam ni Dante. Hindi ko po sinabi sa kanya. Bakit? Ayaw po niyang kontakin ko siya. Baka raw po malungkot ako dahil sa kanya. Naging mamasa-masa ang mata ni Aling Maring. Kahit na, dapat alam niya. Naging tatay na siya. Kinabukasan, may kasamang espesyal na tao si Aling Maring. Isang matandang babae na nasa 70 ang edad. Siya ang ina ni Dante. Nagulat ako at tumayo. Ina ni Dante. Magandang araw po, bati ko. Maingat akong tiningnan ni Aling Nena, ang ina ni Dante. Lalo na ang aking tiyan. Talaga bang anak ng Dante namin? Opo, totoo po. Lumapit si Aling Nena at hinawakan ang aking kamay. Hirap ka pa sa pagdating mo rito. Naya ako. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng mainit na salita mula nang dumating ako sa Pilipinas. Aling Nena, alam niyo po ba kung nasaan si Dante? Nasa Maynila? Nakatira daw sa bahayng kanyang dating kasamahan sa militar. Pakiusap, ibigay niyo po sa akin ang contact number niya. Umiling si Aling Nena. Hindi pwede. Ayaw ni Dante. Bakit po? Amo siya ng sanggol. Pinagdadaanan ngayon ni Dante ang mahirap na panahon. Napapagamot siya dahil sa trauma. Ito ang alam kong impormasyon. Ang PTSD ni Dante, kahit na, dapat niyang malaman na naging tatay siya. Matagal na naisip si Aling Nena. At sinabing, mapahinga ka muna rito. Kukontakin ko si Dante. Talaga po? Oo. Ngunit hindi ako makakapagbigay ng pangako. Hindi ko alam kung darating si Dante o hindi. Gayunpaman, nakaroon ako ng pag-asa. Mula nun, inalagaan ako ni Aling Nena. Araw-araw nagdadala siya ng pagkain lutong bahay. Kailangan kumain na mabuti ang magabuntis. Tinulang mano, adobo, nilagang baka. Lahat ng pagkain inihanda ni Dante. Habang tinitikman ko, naya ako. Naalala ko si Dante. Aling Nena, nakontak niyo po ba si Dante? Hindi pa. Hindi sumasagot sa telepono, balisa ako, naubos ang oras. 3 linggo na lang ang natitira bago ang inaasahang pagsangang panganganak. 1 linggo ang lumipas. Hindi pa rin makontak si Dante, nainip na rin si Aling Nena, kinakabahan ako, araw-araw, tinitignan ko lang ang cellphone ko, isang gabi, bumukas ang pinto ng homestay, nakita ko ang isang pamilyar na silheta. Si Dante iyon. Pakalipas ng 8 buwan, dali-dali akong tumayo. Dante, huminto si Dante, tiningnan niya ang aking tiyan, tumigas ang kanyang ekspresyon. Amira, o ako ito, sa iyo ang batang iyon. Natumba si Dante. Kumapit siya sa pader. Mukhang malaki ang epekto sa kanya. Kailan pa? 8 buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos nating maghiwalay sa Palawan, bakit hindi mo sinabi? Hindi ko alam ang contact number mo, pangalan lang ang nakasulat sa memo. Hinawakan ni Dante ang kanyang ulo. Mukha siyang naghihirap. Hindi ito pwede. Pasensya na. Sobrang pasensya. Wala kang dapat ipapaumanhin. Gusto ko lang na malaman mo, na naging tatay ka. Tiningnan ako ni Dante, pula ang kanyang mata. Ako, hindi ako karapat-dapat maging ama. Bakit? May trauma ako. Nanaginip ako ng masama at nagigising gabi-gabi.
Hindi ko rin makontrol ang emosyon ko. Paano ako magiging kaama na ganito? Gumuho si Dante. Umupo siya sa sahig. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Dante, walang perpektong tao. Ngunit pinasaya mo ako. Sa 10 araw na iyon. Ganun din ang batang ito. Umiling si Dante. Hindi ako sigurado. Natatakot ako. Natatakot din ako. Ito ang unang pagkakataon na magiging nanay ako sa edad na 42. Kinakabahan ako. Ngunit kailangan kong gawin. Para sa batang ito, tininan ni Dante ang aking tiyan, maingat niyang inabot ang kanyang kamay, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking tiyan, nun, sinipangang sanggol, gumagalaw. Nagulat siya na sabi ni Dante. Oh, malusok siya. Anak mo, lumabas ang luha sa mga mata ni Dante. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon. Pasensya na, nahirapan kang maisa. Okay lang. Nahanap na kita ngayon. Ngunit tumayo si Dante. Bigyan mo ako ang oras. Oras para mag-isip at lumabas siya. Hindi ko siya sinundan. Kailangan din ni Dante ng oras. Pumasok si Aling Nena. Nakita mo ba si Dante? Opo, pero tumakas siya. Huwag kang maalala. Mabait si Dante. Kailangan lang niya ng oras. Hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Si Dante lang ang iniisip ko. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Dante. May hawak siyang bagay. Ito. Isang maliit na palayok iyon, hugis sapatos ng sanggol. Ako ang gumawa niyan kagabi. Maganda. Amira, hindi ako sigurado, ngunit hindi ako tatakas. Dante, ang batang ito. Pananagutan ko siya. Lumabas ang luha sa aking mga mata. Luha nga galakan. Hinawakan ni Dante ang aking kamay. Makasama tayo. Kahit mahirap, makasama tayo. Mula noon, araw-araw na dumarating si Dante, inalagaan niya ako. Naglalakad din kami at kumakain ng makasama. Unti-unti kaming nagkalapit. Ngunit iba ang mga taga-baryo. Lalo na ang kapitan. Isang araw bumisita siya sa homestay. Dante, pwedeng mausap tayo sandali? Ano po ang problema? Dahil sa babaeng iyan, maingay ang baryo? Ano po ang sinasabi niyo? Dayuhang babae na biglang lumitaw at nagsasabing buntis, hindi maganda ang sismis. Bakit hindi na lang natin siya bigyan ng pera at paalisin? Naramdaman ko ang painit ng aking mukha. Pera, ganun niyo po ako tinitingnan? Kapitan, walang galang po ang sinasabi niyo, maring sabi ni Dante. Ang Amira po ay inanakan ko. Huwag niyo po siyang bastusin. Dante, makpakatoto ka. Dayuhang babae at half-breed na anak? Sa huli, paksisihan mo iyan. Paksisisihan? Ako ang magpapasya niyan. Isinara ni Dante ang pinto. Bumabaling-baling ang kapitan habang umaalis. Naluha ako. Pasensya na, dahil sa akin, nahihirapan ka. Hindi. Huwag mo nang isipin iyon. Ngunit hindi iyon madali. Matatalim ang tingin ng taga-baryo. Kapag namamalengke ako, nagbubulungan sila. Ang dayuhang babay na iyon dahil daw sa prasya pumunta. Kawawang Dante. Sinasadya nilang iparinig iyon. Nagalit si Vikram. Ma'am, pumunta na lang tayo sa Maynila. Sobra na rito. Hindi. Tiisin lang natin ng kaunti. Naging malaking suporta si Aling Nena. Kinausap niya ang taga-baryo. Mabait si Amira. Malayo ang pinanggalingan niya para hanapin ang Dante natin. Ngunit, inay, apo ninyo na may lahing banyaga. Apo ay apo. Hindi mahalaga ang dugo. Hindi na tinag si Aling Nena. Inalagaan niya ako na parang anak. Tinuruan niya rin ako kung paano magluto ng adobo. Kung magiging manugang ka ng Pilipino, dapat marunong kang magluto ng adobo. Opo, Aling Nena, hinimas ko ang manok at hinalo ang rekado. Masakit sa kamay ngunit masaya. Ngumiti si Aling Nena at sinabing, magaling. Manugang ka na talaga namin. Naramdaman ko ang pagkaantik ng puso sa salitang manugang. Nagiging bahagi ako ng pamilya. Isang gabi, nakaramdam ako ng matinding sakit. Magkapagilap iyon. Sa pagkakataong ito, toto na. Dante, ang sanggol. Dali-daling lumapit si Dante. Punta tayo sa ospital. Sumakay kami sa kotse ngunit may problema. May malakas na bagyo. Napakalakas ng ulan. Barado ang daan. Ano ang gagawin natin? Tumawag tayo sa emergency. Tumawag si Dante. Ngunit sinabing abutin pang 1 oras bago makarating ang ambulansa. Barado daw ang daan dahil sa bagyo. 1 oras. Hindi ko na kayang tisin iyon. Lalong lumapit ang pagitan ng napahilap. 5 minuto, 3 minuto, 2 minuto. Sabi ni Aling Nena, dito ka na mangangana. Ako ang mapapaanak sa iyo. Dati akong napapaanak. Kalmado si Aling Nena sa paghahanda.
mainit na tubig, tuwalya, disinfektante. Hinawakan ni Dante ang aking kamay. Okay lang, kaya mo yan? Natatakot ako. Ako rin, ngunit makasama tayo, di ba? Lumala ang napagilap. Sumigaw ako, buong lakas akong nagtulak. Sumigaw si Aling Nena kaunti pa. Hinga pa, at sa wakas, narinig ang iyak ng sanggol. Anak, malusok na anak. Ngumiti si Aling Nena at sinabing, ang pogi-pogi. Pagod na pagod ako. Ngunit pagkakita ko sa sanggol, lumabas ang ngaluha. Isang maliit na buhay, nakayakap sa akin, anak natin. Nayak si Dante. Maingat niyang hinawakan ang sanggol. Maliit siya. Napakaliit. Ngunit malusok. Niyakap ni Dante ang sanggol. Maluho ngunit maingat. Tumigil ang iyak ng sanggol sa yakap ni Dante. Boses ng tatay ang yakap. Tingnan mo, ngumiti si Aling Nena at sinabing, parang na prenatal care na. Noon, bumukas ang pinto. Pumasok ang nga taga-baryo, si Aling Maring, ang matandang babae sa kabilang bahay, maging si Kapitan Tonyo. Lumabas na ang sanggol. Oh, anak na lalaki, tiningnan ng nga tao ang sanggol, lumambot ang kanilang nga ekspresyon. Ay, ang cute. Ang mata kamukha ng nanay, ang ilong, kamukha ni Dante. Lumapit din si Kapitan Tonyo. Binabati kita Dante. Salamat po Kapitan. Medyo naging masama ako niyon. Pasensya na, yumuko si Kapitan Tonyo sa akin. Nagulat ako, okay lang po. Pagkakita ko sa sanggol, nagbago ang isip ko, lahat ng buhay ay mahalaga. Binati ako nga taga-baryo, nagdala rin sila ngang pagkain, tinolang manok, kanin, ulam. Parang may pista sa homestay. Kinabukasan, nagtanong si Dante, ano ang ipapangalan natin sa sanggol? Ikaw ang magpangalan? Ako? Oh, dahil tatay ka, matagal na naisip si Dante, at sinabing, Santiago. Santiago, isang Santiago. Ibig sabihin, mahalagang bata mula sa kanluran. Galing ka sa kanlurang bansa sa India, di ba Amira? Naya ako. Sobrang ganda ng pangalang naisip ni Dante. Gusto ko ang Santiago. Talaga? Oo, ang Santiago natin. Tiningnan ko ang sanggol at sinabi, mahimbing na natutulo si Santiago. Kinabukasan, pumunta kami sa munisipyo para irehistro ang kapanganakan. Makasama kami ni Dante. Habang sinasagutan ang nga papeles na tanong si Dante, Amira, mapapakasal tayo. Oh, isang bigla ang paalok ngang kasal. Gusto kong mapakasal tayo ng formal. Gusto kong bigyan ng buong pamilya si Santiago. Ngunit Indian po ako. Hindi mahalaga. International marriage tayo. Seryoso si Dante. Ako mahal kita. Mahal ko rin si Santiago. Gusto kong maging pamilya tayo. Hinawakan niya ang aking kamay. Nanginginig iyon. Ako rin. Mahal din kita. Niyakap namin ang isa't isa. Yakap ang Santiago. Isang perpektong sandali. Nagsimula ang paghahanda sa kasal. Komplikado ang international marriage. Maraming papels. Visa, marriage certificate, translation, notaryo. Tumulong si Vikram. Ma'am, handa na lahat ng paples. Salamat Vikram. Babalik na po ba kayo sa India? Hindi, dito na ako titira. Nagulat si Vikram. Ang kumpanya, remote na lang. Ikaw ang mag-manage sa operation sa site. Ako po? Oh, tiwala ako sa iyo. Naluha si Vikram. Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Samantala, muling binuksan ni Dante ang gawaan. Sa pagkakataong ito, kasama na ako, ginugo namin ang aming oras sa paggawa ng palayo. Paano ito? Isang maliit na tasa na gawa ko. Maganda. Marami kang natutunan. Dahil magaling kang magturo, natawanan kami. Natutulo si Santiago sa duyan. Sinabi ni Aling Nena, kailangan nating magkaroon ng tradisyonal na kasal. Tradisyonal na kasal, ibig sabihin, nakasuot ng Filipiniana at magbibigay ng pugay sa mga matatanda? O, ikakasal ang Dante natin, kaya kailangan nating gawin ng tama? Nagsimula si Aling Nena sa paghahanda. Dinala niya ako sa isang tindahan ng Filipiniana. Nakita ko ang iba't-ibang kulay ng Filipiniana. Maganda ang mga iyon. Ano ang gusto mo? Kulay rosas. Sige, bagay sa iyo ang kulay rosas na Filipiniana. Sinubukan ko ang Filipiniana. Tumingin ako sa salamin. Hindi pamilya ngunit maganda. Aling Nena, mukha ba akong Pilipino? O naman, manugang ka na namin. Ngumiti si Aling Nena at sinabi, naging mainit ang aking puso, nagiging bahagi ako ng pamilya. Parating na ang araw ngasal. Ginawa namin ito sa barangay hall. Dumating ang lahat ng taga-baryo. Lumabas ako na nakasuot ng Filipiniana. Nakasuot din si Dante ng barong Tagalog. Ang gwapo niya, kakaiba ang tradisyonal na kasal. Nabigay kami ng pugay at napalitan ng alak. Naya si Aling Nena, ikakasal na ang Dante natin. Inay, huwag po kayong umiyak. Luha itong kagalakan.
Binati kami nga taga-baryo. Dumating din si Kapitan Tonyo. Manigong buhay sa inyong dalawa. Salamat po, Kapitan. Nagaro ng pista. Puno ng pagkain. Kakanin, lechon, lumpiang Shanghai. Lahat ay kumain at uminom. Masaya ako. Pakiramdam ko, naging tunay na pamilya kami. Sa gabing iyon, nagtanong si Dante, hindi mo ba pinagsisisihan? Ano, ang pag-alis mo sa India? Iniwan mo ang kumpanya at ang pamilya mo? Hindi. Ikaw at si Santiago ang kasama ko. Ngunit sabi ni Dante, 42 taon akong nabuhay ng maisa. Trabaho lang ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ano ang kaligayahan. Ngunit nang makilala kita, nalaman ko, ito pala ang kaligayahan. Niyakap ako ni Dante, ako rin. Dahil sa iyo nahanap ko ang dahilan para mabuhay, nahalikan kami. Natutulog si Santiago sa tabi namin. Isang perpektong pamilya. Isang buwan ang lumipas pagkatapos ng kasal. Mabilis na lumaki si Santiago, malusok siya, ngunit hindi iyon madali. Sa paalaga, nagigising kami gabi-gabi, umiyak si Santiago. Napapalitan kami ni Dante sa paalaga. Pagod ngunit masaya. Dante, gising. Ikaw naman ang kay Santiago. Sige. Bumangon si Dante at niyakap si Santiago. Pinainom niyang gatas at pinadihay. Natulog muli si Santiago. Salamat. Para saan? Anak ko siya. Ngumiti si Dante. Iba na ang isura niya, nawala ang kanyang malungkot na mata. Sabay ko ring pinamahalaan ang trabaho sa kumpanya. Nakaroon kami ng video conference. Magaling si Vikram. Ngunit minsan nahihirapan ako dahil sa time difference. Ma'am, okay lang kayo? Mukha kayong pagod. Okay lang. Nag-adjust pa. Huwag po kayong magpapagod. Nag-alala si Vikram. Ngunit okay lang ako dahil may pamilya ako. Isang araw, may tumawa mula sa India. Ang aking ina, Amira, kumusta ka? Okay lang po nanay. Ayos lang ako. Gusto kong makita ang apo ko. Pumunta po kayo nanay. O kailangan ko ring makita ang manugang ko. Napasya ang aking ina na pumunta sa Pilipinas. Kinabahan ako. Makikita ang aking ina at si Dante. Isang linggo pagkatapos, dumating ang aking ina. Sinalubong namin siya sa paliparan. Matindi pa rin ang kanyang karisma. Nanay, niyakap ko siya. Tiningnang ng aking ina si Santiago. Ay, ang apo ko. Opo, nanay, si Santiago po. Ang cute. Niyakap ng aking ina si Santiago. Masaya ang kanyang ekspresyon. Ipinakilala ko si Dante. Nanay, asawa ko po, si Dante. Magandang araw po, inay, bati ni Dante sa paraang Indian. Namaste. Nagulat ang aking ina. O hindi ka marunong ng Indian greeting? Si Amira po ang nagturo sa akin? Ngumiti ang aking ina. Mabuting manugang. Narelief ako. Mukhang nagustuhan ng aking ina si Dante. Bumalik kami sa bahay. Nahanda si Aling Nena ng pagkain. Mapakaing Pilipino, tinikman ng aking ina, masarap, salamat po. Ang manugang namin ang tumulong, itinuro ako ni Aling Nena, nagulat ang aking ina, si Amira, naguluto. Oo, marunong din siyang makluto na adobo. Naku, hindi makapaniwala ang aking ina, ngumiti ako. Sa gabing iyon, mag-isa kaming nakusap ng aking ina. Amira, masaya ka ba? Opo, nanay, talagang masaya ako. Magaling si Vikram sa kumpanya. Remote ko lang minamanage, hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Magaling ka. Ang mamuhay kasama ang taong mahal mo ang pinakamahalaga. Sana ganon din ako. Malungkot na ngumiti ang aking ina. Arranged marriage ako, di ba? Ngunit iba ka. Dahil pinakasalan mo ang taong mahal mo. Salamat po, nanay. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Dahil pinakita mo sa akin ang masayang mukha mo, niyakap namin ang isa't isa, nanatili ang aking ina sa loob ng 2 linggo. Sa panahong iyon maraming nangyari, lalo na dahil sa pagkakaiba ng kultura. Isang araw, nakasalungat ang opinyon ni na Aling Nena at aking ina tungkol sa pag-alaga ng sanggol. Kailangan mainit ang damit ng bata, sabi ni Aling Nena, hindi dapat masyadong makapal ang damit, hindi makakontrol ng katawan ang temperatura, tutol ng aking ina. Pareho silang matigas. Nahirapan ako sa gitna. Aling Nena, nanay, pareho po kayong tama. Balansehin lang natin. Amira, malamig dito sa Pilipinas. Kung manipis ang damit, makakasakit. Sa India, mahalaga ang ventilation. Kung makapal ang damit, makakaroon ng lagnat. Sa huli, nakasundo kami. Manipis ang damit sa loob ng bahay, at makapal naman kapag lumalabas. Pareho silang ngumiti at pumayag. Isa pang problema ang pagkain. Gusto ng aking ina ang mga pampalasa. Bakit walang lasa ang pagkaing Pilipino? Asin lang ba ang inilalagay niyo?
Ang gamit namin ay toyo at patis, paliwanag ni Aling Nena. Napakunot-no ang aking ina. Hindi ba kayo kumakain ng kari? Kari? Ano po yon? Ngumiti ako. Naisip ko kung gaano kaiba ang kultura. Aling Nena, igagawa ko po kayo ng Indian curry. Gusto kong tikman. Gumawa ako ng Indian curry. Nilagyan kong turmeric, cumin, at coriander. Matapang ang amoy. Tinikman ni Aling Nena. Ay, maanghang. Medyo maanghang ano, pero masarap. Kakaiba. Ngumiti si Aling Nena, nasiyahan din ang aking ina. Ngayon, alam ko na masarap din ang pagkain Pilipino. O naman, masarap din ang pagkain namin. Pareho silang ngumiti at nakasundo. Na-relief ako. Sa araw ng paalis ng aking ina, napaalam kami sa paliparan. Ingat ka nanay, ikaw din, alagaan mo si Santiago. Opo, madalas po akong dadalaw. Sige, hihintayin kita. Pumasok ang aking ina sa departure area. Kinawayan niya kami. Naya ako. Okay lang, sabi ni Dante habang niyayakap ang aking balikat. O okay lang, buti na lang at tinangga ako ni nanay. Natural lang iyon, dahil masaya tayo. Bumalik kami sa bahay, naghihintay si Aling Nena. Nakauwi na po ba ng maayos ang nanay mo? Opo, Aling Nena, mabait pala siya, ang aking balay. Ngumiti si Aling Nena, nagustuhan ko ang salitang balay. Pakiramdam ko, naging tunay na pamilya kami. Sa gabing iyon, nagtanong si Dante, Amira, hindi mo ba nami-miss ang India? Minsan, ngunit dito ang bahay, talaga. O, kung saan ka at si Santiago naroon doon ang bahay. Mahigpit akong niyakap ni Dante. Salamat, dahil pinili mo ako. Ako ang dapat magpasalamat. Tiningnan namin ang isa't isa, naramdaman ang pag-ibig. Natutulog si Santiago sa tabi namin, isang perpektong sandali. Lumipas ang isang taong gulang na si Santiago, nasimula na rin siyang maglakad. Ang cute niya, nanay. Tawa sa akin ni Santiago, ito ang una niyang salita. Ay, nanay daw, natuwa si Aling Nena. Naya din ako, nanay mo. Ang Santiago namin. Niyakap ko si Santiago. Malambot siya. Naghanda kami para sa first birthday party. Ginawa namin ito sa barangay hall. Dumating ang lahat ng taga-baryo. Dumating din ang aking ina mula sa India. Hindi ako pwedeng mawala sa first birthday ng apo ko. Salamat po nanay. Naging engrande ang first birthday party. Sa tradisyonal na paraan ng Pilipino. Nakaroon din ng pagpili ng bagay sa gulang. Nalagay kami ng bagay sa harap ni Santiago. Sinulit, pera, libro, mikropono. Ano kaya ang pipiliin niya? Nagtataka si Dante. Nag-alinlangan sandali si Santiago, pagkatapos ay kinuha ang libro. Libro, magiging matalino siya, nagpalakpakan ang mataw. Ngumiti ako, hindi mahalaga kung ano ang pipiliin niya. Basta malusok siya. Matapos ang pista, bumalik kami sa bahay. Sabi ni Dante, Amira, paano kung palawakin natin ang negosyo? Negosyo o ang gawaan? Pagsasamahin natin ang palayo ng India at Pilipinas. Masaya iyan. Gawin natin ng makasama. Makaling ka sa design, di ba? Tumangko ako. Sige. Subukan natin. Nasimula kami sa isang bagong hamon. Mapalayo na may pinaksamang estilo ng India at Pilipinas. Maganda ang naging reaksyon. Dumaksa ang maoda. Ang galing ma'am. Sabi ni Vikram sa video conference. Subukan din natin ang online selling. Magandang ideya. Nagbukas din kami ng online shop. Nabenta ito sa India at sa Pilipinas. Tagumpay iyon. Tumulong din ang nga taga-baryo. Tumulong sila sa pag-package at pag-deliver. Nagkaroon ng buhay ang baryo. Dahil kay Amira, nakaroon ng trabaho sa baryo. Napasalamat si Kapitan Tonyo. Ako po ang mas napapasalamat dahil tinanggap niyo po ako. Ay wala iyon, tao ka na sa baryo namin. Ngumiti si Kapitan Tonyo. Nawala ang diskriminasyon. Naging bahagi ako ang baryo. Isang gabi, naglakad kami ni Dante, nakasakay si Santiago sa stroller. Naglakad kami sa tabing dagat. Doon kami nakita sa unang pagkakataon 8 buwan na ang nakakaraan. Dito tayo nakita, di ba? Oo, naalala ko. Noon nakita kita at may naramdaman ako. Naisip ko, siya na iyon, ako rin. Ito ang unang damdamin na naramdaman ko. Naglakad kami at nakwentuhan tungkol sa nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Amira, hindi ka ba nagsisisi? Hindi. Kahit kaunti. Hindi ba mahirap ang iwanan ang lahat? Hindi ito pag-iwan. Ito ay pagpili. Ito ang gusto ko. Hinawakan ni Dante ang aking kamay. Masaya ako. Sobrang saya. Ako rin. Dahil sa iyo at kay Santiago, pakiramdam ko, buhay ako. Niyakap namin ang isa-isa.
Ngumiti si Santiago sa stroller. Tatay, nanay. Inabot ni Santiago ang kanyang makamay. Niyakap namin si Santiago. Tatlo kaming nagyakapan. Noon, na-realize ko, ito pala ang kaligayahan, ito ang pamilya. Ang bagay na hindi ko nahanap sa loob ng 42 taon. Nahanap ko sa Pilipinas, si Dante at si Santiago, si Aling Nena at ang nga taga-baryo. Hindi na ako nag-isa. May pamilya ako. May mataong mahal ko. Iyon ang pinakamahalaga. Nagsimulang sumikat ang nga bituin. Maraming bituin sa kalangitan kamalawan. Itinuro ni Santiago ang nga bituin. Ang ganda, o ang ganda. Nakatayo kami at tiningnan ang nga bituin. Isang perpektong sandali. Naisip ko, sana manatili ang sandaling ito magpakailanman. Sabi ni Dante, mahal kita, Amira, mahal din kita, Dante. At ang Santiago natin, o ang Santiago natin, niyakap namin si Santiago sa gitna. Pamilya kami. Iba mo ng dugo, iba mo ng bansya. Pamilyang pinagbuklod mong pag-ibig. At nalaman ko, ito ang tadhana. Ang dahilan kung bakit ako naghintay ng 42 taon para makilala si Dante, para ipanganak si Santiago, para buuin ang pamilyang ito. Hindi mahuhulaan ang buhay. Hindi ito sumusunod sa plano. Ngunit iyon ang maganda. Dahil sa hindi inaasahang sandali, dumarating ang kaligayahan. Masaya ako, taos puso. Ang bawat araw kasama si Dante at si Santiago ay isang regalo. Ang buhay sa Pilipinas ay isang pagpapala at gusto kong sabihin sa inyong nakikinig sa kwentong ito. Ang pag-ibig ay lumalampas sa mga hangganan. Lumalampas din ito sa edad at kultura. Kung taos puso, matatagumpay ito. Nalaman ko ang pag-ibig sa edad na 42. Hindi pa huli. Panahon na. Gusto kong sabihin sa inyo, huwag sumuko. Siguradong darating ang kaligayahan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana lahat kayo ay maging masaya. Mula sa ilalim ng bituin. Lumipas ang 5 taon. 5 taong gulang na si Santiago. Naaral na siya sa kindergarten. Lumaki siyang isang nakakatawang bata na nagsasalita ng Tagalog at Ingles. Nanay, ano ang kakainin natin ngayon? Ngayon, gagawa ako ng curry. Wow, gusto ko ang curry. Tumakbo si Santiago, isang aktibong bata. Kamuhang-kamukha niya si Dante. Ngunit mayroon siyang nga mata ko, malalaking nga mata, ang gawaan ay lumago, mayroon na kaming 5 empleyado, kinuha namin ang nga kabataan sa baryo, dumaksa ang nga online order, sikat ang nga palayo na pinasamang estilo ng Pilipino at Indian. Ma'am, ang benta natin ngayong buwan ay tumaas ng 30% kumpara noong nakaraang taon, ulat ni Vikram sa video conference. Magaling ka Vikram. Kumusta naman sa India? Ayos po. Naghahanda na kami para sa pagbubukas ng bagong branch. Lumaki rin ang kumpanya. Magaling talaga si Vikram. Ngayon siya na ang vice-presidente. Mula sa Pilipinas ko pinamahalaan ang lahat ng remote. Hindi ko pinabayaan ang trabaho at pamilya. Isang umaga, may kakaiba sa aking katawan, nahihilo ako. Hindi ako makapaniwala. Napunta ako sa ospital. Ngumiti ang doktor at sinabing binabati kita. Pangalawa na ito. Ano po? Nagulat ako. Buntis ulit sa edad na 47, malusok po kayo. Malusok din ang sanggo. Bumalik ako sa bahay. Sinabi ko kay Dante. Dante, ako. Bakit? Anong problema? Pangalawa na ito. Buntis ako. Huminto si Dante. At niyakap ako. Talaga. Oh, kinumpirma ng doktor. Yahoo! Sumigaw si Dante. Tumakbo si Santiago. Tatay, bakit ka sumisigaw? Santiago, makakaroon kang kapatid. Kapatid, talaga? Nanining ang mata ni Santiago? Oh, nasa tiyan ni nanay. Idinikit ni Santiago ang kanyang tenga sa aking tiyan. Hello kapatid, natawanan kami. Isang masayang sandali. Natuwa rin si Aling Nena. Makakaroon na naman akong apo. Mapalat talaga ang lola mo. Aling Nena, salamat po. Palagi po kayong tumutulong. Ay, wala iyon. Pamilya tayo. Malusok pa rin si Aling Nena. Araw-araw siyang pumupunta sa gawaan at nakikipausap sa mga customer. Siya ang matanda sa baryo. Malaki na rin ang pinakbago ng baryo. Dahil sa aming gawaan dumami ang turis. Marami ring mga dayuhan ang dumating. Para sa pottery workshop. Sikat na ang baryo na ito, sabi ni Kapitan Tonyo. Dahil kay Amira, hindi po, ginawa po natin ito ng makasama. Napakapakumbaba mo. Pero salamat. Si Kapitan Tonyo na ngayon ang aking pinakamalaking taga-suporta. Sa simula, tutol siya. Ngunit nakbaba ko ang tao, di ba?
Madalas ding dumalaw ang aking ina, 4 na beses sa isang taon siyang pumupunta sa Pilipinas. Kailangan kong makita ang nga apo ko. Nanay, hindi ba kayo madalas dumalaw? Ay, sa pagtingin ng apo, walang madalas o bihira. Mahal na mahal ng aking ina si Santiago. Tinuruan niya rin siya ng Indiano. Santiago, ano ito? Namaste. Magaling. Matalino ang apo ko. Natututo si Santiago ng tatlong wika. Tagalog, Ingles, at Hindi. Kakaiba. Parang espongha ang nga bata. Nagsimula rin kami ng cultural exchange program sa gawaan. Pinaksamang pag-aral ng tradisyonal na palayok ng Pilipino at Indian. Maganda ang naging reaksyon. Ito ang gunang programa na ganito, sabihin ni Zang turista. Masarap matuto ang kultura ang dalawang bansa ng sabay. Salamat. Madalas po kayong bumalik. Nagtagumpay ang programa. Kumalat ang balita. Dumaksa ang nga reservation. Isang gabi sabi ni Don Chamira paano kung gimagsulat kay Negra libro? Libro? O ang gikuwento na ching, maraming gitawang gimaalo. Kakaiba ba ang gikuwento na ching? O kakaiba, pag-ibig na lumampas sa hangganan. Naisip ko, hindi masama. Subukan ko kayo? O, sulatin natin ng makasama. Nagsimula kaming magsulat ng libro. Mula sa araw na nakita kami sa oras na nagiwalay hanggang sa sandali na muling nakita. Sinulat namin habang inaalala ang maalaala. Pagkalipas ng 6 na buwan, natapos ang libro, ipinadala namin sa isang publishing house. Dumating ang alok na ilathala. Gusto naming ilathala. Isang nakakaantik na kwento, sabi ng editor. Talaga? Oh, marami ang makakaugnay dito. Inilathala ang libro, ang pamagat ay Dante, ang pangalang iyon lamang, mainit ang naging reaksyon, naging bestseller ito, nanay, ang kwento natin, naging libro, tanong ni Santiago, o kuwento ng pag-ibig ni nanay at tatay. Wow, astig! Ipinamalaki ni Santiago, dumating din ang maimbitasyon para maksalita sa mga universidad at cultural centers. Ibinahagi ko ang aking karanasan, ang edad ay numero lang. Nalaman ko ang pag-ibig sa edad na 42, hindi pa huli. Napalapakan ang mga tagapakinig. Mayroon ding umiyak, nakaroon ako ng lakas ng loob, sabi ng isang babaeng nasa 50s. Susubukan ko rin ang isang bagong simula. Suportado kita. Maging masaya ka. Ang aking kuwento ay naging lakas para sa iba. Nakaka-proud. Parating na ang pesa ngang panganganak ngang pangalawa namin. Sa ospital ako nanganak sa pagkakataong ito. Naging madali ang panganganak. Anak na babay. Anak na babay. Natuwa si Dante. Ang ganda. Ano ang ipapangalan natin? Ikaw ang makpangalan. Nag-isip si Dante. Serena. Serena. Isang Serena. Serena. Ibig sabihin, magandang bata mula sa kanluran. Gusto ko. Ang Serena natin. Lumaki si Serena ng malusok. Naging mabuting kuya si Santiago. Serena, babantayan ka ni kuya. Sabi ni 5 taong gulang na si Santiago. Ang cute niya. Dumami ang aming pamilya. Naging 4 kami. Double rin ang kaligayahan. Isang araw, umamin si Dante Amira na wala na ang masamang panaginip ko. Talaga? Oh. Simula nun, hindi na ako nananaginip. Dahil sa iyo at sa mga bata, buti na lang. Nahanap ko ang dahilan para mabuhay. Ang pamilya. Hinawakan ni Dante ang aking kamay. Ako rin. Dahil sa iyo nalaman ko ang pag-ibig. Niyakap namin ang isa't isa. Naging tunay na pamilya rin kami sa mga taga-baryo. Kapag may okasyon, nagtitipon kaming lahat. Sa Pasko, gumagawa kami ng bibingka, at sa bagong taon, kumakain kami ng pancit. Amira, Pilipino ka na talaga. Sabi ng isang matandang babae habang ngumingiti. Salamat po, tinanggap niyo po ako. Ay, wala iyon. Tao ka sa baryo namin. Ginagalang din namin ang nga Indian Festival. Sa Diwali Festival, inanyayahan namin ang nga taga-baryo. Naghain kami ng mga pagkaing Indian. Ano ito? Samosa. Indian dumpling. Masarap. Naghalo ang kultura. Nagkaisa ang Pilipinas at India. Tulad ng aming pamilya. Isang taglamig, bumuhos ang malakas na ulan. Dinala namin sina Santiago at Serena para gumawa ng snowman. Nanay, masaya ang ulan. Oh, di ba, walang ulan sa India. Gusto ko ang Pilipinas, sabi ni Santiago. Ngumiti rin si Serena habang hinahawakan ang ulan. Lumapit si Dante. Masaya ka ba? Oh, hindi na ako maaring maging mas masaya pa? Ako rin. Naglaro kami ng ulan kasama ang mabata, punong kawanan. Sa gabing iyon, pagkatapos patulugin ang mabata, nausap kami ni Dante. 5 taon na ang lumipas. Ang bilis, di ba? Sa simula,
mahirap, lahat ay hindi pamilyar. Ngayon, bahay na. Tunay na bahay. Salamat Amira. Dahil dumating ka sa buhay ko, ako ang dapat magpasalamat. Niyakap ako ni Dante. Mainit iyon, tiningnan ko ang labas ng bintana. Dumaksa ang ngabituin. Palaging maganda ang kalangitan ng Palawan. Dante, tingnan mo ang ngabituin. Ang ganda. Kumikinang din tayo tulad ng ngabituin na iyan, di ba? Ang pamilya natin ang ngabituin. Tama, kami ang bawat bituin, galing man sa ibang bansa, ibang kultura. Ngunit nakaysa kami sa paibig. Naisip ko, kung hindi ako pumunta sa Palawan noon, kung hindi ko nakilala si Dante, hindi ko maisip. Dahil mamumuhay ako nang hindi alam ang kaligayahang ito, hindi talaga mahuhulaan ang buhay. Hindi ito sumusunod sa plano. Ngunit iyon ang maganda. Dahil sa mga hindi inaasahang sandali, nangyayari ang ngahimala. Nahanap ko ang paibig sa edad na 42, naging nanay ako sa edad na 43, ipinanganak ko ang pangalawa ko sa edad na 47. Uli na ba? Hindi. Panahon na. Gusto kong sabihin sa inyong nakikinig sa kwentong ito, huwag sumuko. Ang edad ay numero lang. Ang totoong mahalaga ay ang puso. Hindi tinitignan ng pag-ibig ang edad. Lumalampas din ito sa mahangganan. Lumalampas din ito sa kultura. Kung taos puso, magtatagumpay ito. Kailangan. Ako ang ebidensya. Isang babaeng Indian at isang lalaking Pilipino. 42 at 48. Isang lalaking may trauma at isang babaeng hindi alam ang pag-ibig. Nagtagumpay kami. Bumuo kami ng pamilya. Tinitingnan ko sina Santiago at Serena. Nga bata na may dalawang kultura, nga bata na ipinagmamalaki ang Pilipinas at India. Ito ang kinabukasan. Isang mundong walang hangganan. Tinitingnan ko si Dante, hindi na siya isang malungkot na lalaki. Nawala na rin ang kanyang masamang panaginip. Isang lalaking puno ng tawanan. Ang pag-ibig ang napagaling sa kanya. Tinitingnan ko si Aling Nena, isang tao na mahal ang kanyang dayuhang manugang na parang anak. Isang tao na tinanggap ako ng walang diskriminasyon. Isang tao na napakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Tinitingnan ko ang nga taga-baryo. Sa simula, hindi sila pamilyar ngunit ngayon, isa na kaming pamilya. Natutulungan kami sa buhay. Ito ang komunidad. Lahat silang nagituro sa akin. Ang kahulugan ng pag-ibig. Ang halaga ng pamilya. Ang sikreto ng kaligayahan. At natutunan ko rin, hindi ka nabubuhay ng mag-isa sa buhay, nabubuhay ka ng magkasama, nagtutulungan at umaasa sa isa-isa. Ang sandaling ito ang pinakamasaya. Kasama si Dante, si Santiago at si Serena. Kasama si Aling Nena at ang nga taga-baryo. Ito ang pinakamagandang sandali sa buhay ko. At magpapatuloy ito. Ang kaligayahang ito. Dahil kami ang bubuo nito, araw-araw, bago, kaya mo rin, mahahanap mo ang kaligayahan. Walang kinalaman ang edad. Hindi rin mahalaga ang sitwasyon, kailangan lang ang puso. Kailangan lang ang taos puso, maglakas loob ka, humakbang ka, tulad ko, at mangyayari ang himala, kailangan. Sana ang aking kwento ay magbigay ng paasa sa isang tao. Sana ito ay magbigay ng ginhawa. Sana ito ay magbigay ng lakas ng loob. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana lahat kayo ay mahalin at maging masaya. Mula sa ilalim ng bituin,